sound. Magandang gabi guys. Welcome sa ating day 1. Sir Tomasito, magandang gabi. Miss Arlene, Miss Meg, Miss Jem, Bridget, Joanne, Miss Arlene. Yan, madami na tayo. Wait natin yung iba, but I think we need to start early. Yan, nag-open cam na si Sir Aristotle. Magandang gabi. Yun. Sige. Ano muna tayo? If we can open our camera para sa picture-picture. Ayan. Open kayo ng cam guys. Open cam tayo. Ayan. Para naman maganda tayo sa pelikula. Ayan. Let me just quickly go for... Kasi baka mamaya yung iba wala na sa day 2. Ayan. Screenshot tayo. Okay. 1, 2, 3. First page. 1, 2, 3. Yan. Alright. So, first page tayo. Yan. Save ko muna ito. Number 1. Yan. Second page tayo, guys. Alright. Screenshot. Alright. 1, 2, 3, go. Alright. Yan. Nice. So, save. Hindi ko na screenshot yung mga previous batches eh. So ngayon ko lang naisip. Ba't ngayon ko lang naisip to? Ayan. So, yan. Yan. Wala pa yung iba. So, yes, this is recorded po, Miss Alisa. Alright. Welcome everyone sa ating day 1 ng 5-day Facebook Ads Challenge. And I'd like to welcome everyone. Kapapasok lang yung iba. So, welcome everyone dito sa ating day 1. Let me just quickly share my screen, no? So that you can be able to see it. Ayan. So, ano nga ba yung matututunan nyo dito in the next 5 days, no? Ito yung date 1 natin, business setting overview. Let me know guys in the chat if you can see my screen. Excuse me. Type yes in the chat if you can see my screen before we proceed. Yes, Miss Jessica. Ayan. Magandang gabi. Si Ren. Alright. So, day 1, business setting overview. Marami po kasi nalilito sa pagkakaiba ng Meta Business Suite at ng business portfolio. So, we're gonna talk about it tonight. And day 2, we're gonna talk about understanding the campaign objectives and the different understanding the campaign objectives in the Facebook auction as well. No? And paano ba charge kayo ni Meta sa inyong budget? So, dapat kailangan nyo maintindihan how Facebook is charging your budget sa Ads Manager. Day 3, different campaign setup. So we're going to set up a campaign from scratch from the business portfolio that we've created on day 1, which is today. And day 4, understanding Facebook Ads metrics. Now, ano nga ba yung metrics na kailangan yung matutunan para hindi po kayo nalilito ano po yung gagawin niyo moving forward? Mag-i-increase ba kayo ng budget? Mag-i-decrease? So, yan po yung pag-uusapan natin on day 4. Day 5, the ultimate Facebook ads calculator. Paano nyo po kukumpitin ang inyong ad spend versus doon po sa inyong return on ad spend. Ano po yung ideal cost per acquisition po ninyo moving forward so that whenever you scale your budget, alam po ninyo yung metric po na yon, no? Facebook ads calculator will be able to help you with that. Now, I'd like to know everyone dito sa ating Zoom. Sino po dito yung aspiring media buyers? Type 1 in the chat. Aspiring media buyers in the chat. Type number 1. Yan si Miss Josephine. Miss V.A. Mary. Yan. Miss Irene. Miss Meg. Aspiring media buyers. Alright. Medyo meron tayo. Miss Joanne. Awesome. So, sino naman dito guys ang media buyer po, Sir John Kenneth? That's gonna be someone who is basically providing his or her services to businesses. Sila po yung nagra-run ng Facebook ads campaign. No? Tawag po doon media buyer, digital marketer, digital strategist, or online marketing strategist. Pareho lang po yun, no? So, aspiring media buyers po ang ibig sabihin for those people na who wanted to become like me, media buyer. No, kasi I'm a media buyer.
before ako nag-start ng sarili ko ding business. Although in transition, naging anong tawag dito? It's kind of virtual assistant din, specializing Facebook ads, no? Virtual assistant, kasi pag sinabi mong virtual assistant, marami yung scope po na yan. No? One of those is media buyer. So yun. Type number 2 naman, if you are a business owner, you have your own business, type number 2 in the chat. Ayan, si Sir Kenneth, si Mr. Aristotle, si King, Jojo, Clemente, J. Ramos, Justy, Matt. Yan, number 2. Awesome. So, I'd like to know, guys, naman number 3, who among you are in the service-based industry? Service-based, like you are in the life insurance business, I don't know, maybe real estate as well. Ano pa ba? Any businesses, any service-based business. Now you are providing your service. Katulad ko, I'm providing my services as well. Number 3. Van rental services, yes. Yes, counted din naman yan. Kasi service naman yan. Awesome. So number 3. All right. So halo-halo tayo dito. But you can be able to use it even if aircon selling po is more on business talaga, yung brick and mortar business. Travel agency, yes, you are providing your services for your clients. No, si Deck. Awesome. So, who among you here naman, staycation, yes, pero brick and mortar na rin po yung isa niyo, Miss Bell, yung staycation. Awesome. So, who among you here naman, guys, ang nag-run na ng ads pero boost post lang po ang alam, no? Nakita lang nila yung kulay blue na button, then they hit the boost post. As in zero knowledge, zero kumbaga hindi alam pagkakaiba ng Meta Business Suite at ng business portfolio. So type a 0 in the chat. No, type a 0. Yung mga boost post lang ang alam, as in yung hindi alam yung nasa ads manager, basta ang gamit lang nila mobile, no? O cellphone lang gamit. Ayan si Justy, si Miss Bell, si Miss Melanie. Sorry guys, inuubo ako ngayon, masakit na lalamunan ko. So, pagpasensyahan nyo yung aking boses ngayon. Medyo hinapo tayo nito nakaraang araw, no? So, yan, maraming 0. Yan, first time nilang magkaroon ng ads manager or ng business portfolio. Among you na nag-type ng 0, sino guys dito ang anong tawag dito? Ang naka-laptop ngayon or PC. Yung maswerteng mag-type ng me na unang-una siya yung gagawan ko. Yan, si pangalan nito. Si Josephine Silo. Ayan, ikaw ang maswerteng nag-type, mabilis mag-type ng me. So, let's see if meron ka na bang business portfolio or wala pa. Maybe, perhaps meron ka na, Miss Josephine, but you are unaware na meron ka na palang business portfolio. So let's see if we can we can create a new one for you. You can share your screen. I have not. Iba na lang. Okay. So, number 2, si Redentor Ortega. Yan. So, naka-ano ka po, naka-laptop or PC, you can share your screen. Gawan natin ikaw ng business portfolio for tonight. Sige po, Sir Redentor, you can share your screen. And ako mismo ang gagawa sa iyo ng business portfolio from scratch. All right? Sir Redentor, you can share your screen. Nasa baba po yung share screen dito sa may anong pangalan na ito? Dito sa may bandang baba. Paano mag-share ng screen? Patay tayo dyan. Ayan. Ibang lesson po yun dapat. Pag-share ng screen. Ayan. Sige po, Sir Redentor, let me know if you're having trouble sharing your screen as well. Naririnig mo ba ako, Sir Redentor? Ayan. Kapag meron na bang campaign ads before, meaning meron na po business portfolio, not necessarily, perhaps you're using your personal ad account. So let's see if you have your
business portfolio. Mukhang hindi sumasagot si Sir Redentor. Yes, Miss Alaysa. Hindi sumasagot si Sir Redentor. Sino yung susunod natin? Si for a while. Okay. Sige, inaantay ka ng sambayanan, Sir Redentor. Or Reden na lang para mas mas okay ba sa 'yon? Ayan. So, let us know if you are having trouble para at least we can pick one another anong tawag dito, participant. The host is not allowing. Multiple sharing naman po. Multiple sharing naman yung aking settings, Miss Sir. Sino ang pwede? Try mo nga, Miss, sino to? Si Miss Bell. Try mo nga mag-share ng screen kung makakapag-share ka. Ikaw yung pangatlo eh. Try mo mag-share ng screen mo, Miss Bell. Miss Bell, nandiyan ka ba? Pwede magamit real estate ads sa business portfolio? Yes, sa lahat po. Sir Franz, sa lahat po ng businesses, magpa-real estate ka man, brick and mortar business, kahit ano. So, kailangan mo ng business portfolio for this one. Ayan, si Joanne Corcuera. Ayan, nakapag-share na siya ng screen. Awesome. Sir, Miss Joanne, let me request remote control access. I-approve mo lang siya. Okay, approve mo lang yung aking anong tawag dito, request para i-navigate ko yung screen mo. Miss Joanne, ayan. Bakit doon? Parang si AJ din. Si EJ, si Miss Joanne yung nauna. So, yan. Yan. So, buksan mo mami yung mo, Miss Joanne, yung Google Chrome and buksan mo yung Facebook account mo. Miss Joanne, naririnig ba ako? Pwede kitang i-unmute kung nagkakaroon ka ng trouble. Joanne Corcuera. Ayan. Ask to unmute. Sige po, go ahead, Miss Joanne. Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Try natin i-navigate yung ni Miss Joanne. Buksan mo, Miss Joanne, yung mo, yung Google Chrome. May Google Chrome ka ba? Ayan, iniwan na tayo ni Miss Joanne. Sige. Sige, go ahead, EJ. Try mo ulit yung share screen. Si EJ na lang. Sige lang po. Okay, good. So, let me just request remote control access. Ayan. Ayan. So, wag mo man nang gagalawin, Sir EJ, no? Yung iyong screen. And as you can see, most likely you are using your personal, okay, saktong-sakto itong kay Sir EJ kasi ito using his personal ad account. So, kapag nandito na kayo sa part na to, you can create a business portfolio. You can easily click this one and create a business portfolio. But for those of you guys na you want to do it from scratch, so all you need to do is to go here in this anong tawag dito, domain, business.facebook.com/create. No? Ayan po yung pupuntahan yung una. And then, ganito po yung unang makikita nyo. No? Then, before kayo mag-create ng account, kailangan yung i-open yung Gmail account nyo dito. So, is this the same email account na gagamitin natin, Sir EJ? Si EJ, yan. Ask to unmute. Ayan. So, i-click nyo tong create an account. Tapos, lagyan natin, let's say, EJ. Ba't hindi ko siya maklik? May ano ba dito sa Jasper's Market? Sir EJ, pakiclick mo nga itong Jasper's Market. Pakitype mo dito, EJ Business or EJ Biz. Doon sa taas po, sa Jasper's Market, sa taas. Yung mayroong Jasper's Market. Hindi ko kasi malagay yung ko. Pakilakihan po yung E tsaka J, tapos space business. Yan. Tapos palagay po ng email address dito sa baba.
Ayan. Paki-check po ito, sir, yung kabilang tab. Is it the same email ang nilagay mo? Paki-click mo yung letter E doon sa top right. Kung tama parehong email ba yung ginamit mo. Ito yung isa yung nasa babang malaki. Ito. Yung letter E na dito sa baba. Ayan. ejoshuajimenez@gmail.com. Okay, tama to. So, make sure guys na yung email address na nilagay nyo dito is the same email address na nakalagay dun sa kabilang tab. And make sure lang na isang browser lang ang gamit po ninyo. Huwag po kayong gagamit ng Google Chrome tapos yung isa naman is Microsoft Edge. Hindi po mag-work yun kapag kinilik po ninyo yung verification na email na ipapadala ni Meta. So kailangan po you are using the same browser kapag ginawa po ninyo ito. Okay, so click nyo po yung submit, Sir EJ. Yung submit na button. And then open nyo yung kabilang tab. Open nyo yung kabilang tab. Ito. Tapos, ito yung Gmail nyo, no? Ayan. Tapos, papasok po yan doon sa social tab. Click nyo yung social tab. Ito yung kulay blue na sa gitna ko na. Ayan. Ayan. Tapos, may nakalagay dito, confirm your business email. Pakiclick po yung confirm your business email. Sir EJ? Ito po siya. Ayan, ako na nag-click. Ayan. Click nyo po yan. Ayan. Confirm now. Then, mapupunta kayo automatically doon sa Meta Business Portfolio po ninyo. Alright. Excuse me. Sorry guys, sinuubo kasi ako. Sakit na lalamunan ko. I'm supposed to cancel this, kaya lang. Wala, nandito na tayo. So, alright. So, nakapag-create ka na po ng business portfolio nyo. Makikita mo dito, Sir EJ, yung nasa baba po ninyo, itong, nasa na yun? Yung kaninang napangalan ninyo, sige, right now, nakagawa ka na ng business portfolio. Pagdating mo dito sa add account, wala ka pang add account. So all you need to do is click add button, create a new add account, and then let's say EJ advertising. Tapos time zone, Asia Manila, tapos currency, ipapalitan mo lang siya ng PHP. No? Make sure na papalitan nyo yung inyong time zone plus yung currency. Tapos click yung next, my business, and then click next. And then i-click nyo lang tong I agree and then create add account. Okay? So makikita nyo dito, nakapag-create na tayo ng add account, mag-add na tayo ng payment info. Just in case, for example, na-miss nyo yung part na to, no? Halimbawa nawala itong part na to, no? Tapos di nyo alam kung saan kayo pupunta pagdating doon sa pag-add ng payment. All you need to do is to add yourself inside your add account. So assign people and then i-assign mo yung sarili mo, bigyan mo ng access doon sa add account. Assign people and then done. Tapos i-refresh nyo yung browser po ninyo. And then makikita nyo dito, yung Open in Ads Manager, meron ditong inverted triangle. I-click nyo po ito and then click View Payment Methods. Okay? Now, nandito na po kayo sa payment method. And then, click po natin yung Add Payment Method. And then, yung country and currency Philippine Peso. Make sure na tama yan. Click Next. Ano pong gagamitin yung payment method, Sir EJ? GCash, Paymaya, credit card? Ayan, GCash, click next. Pwede po ako yung mag-unmute, Sir EJ, ha? Pwede kitang in-unmute kita, pwede kang magsalita. Ayan. Paki-open po yung GCash app po ninyo, tapos lagyan muna natin to ng 100 pesos. Paki-open po yung GCash app, tapos meron ka pong makikita na anong tawag dito, QR code sa gitna ng GCash account mo. Click lang natin tong next.
Yan. Open GCash. Ayan. Tapos pakibaril po ninyo yung QR code dyan sa desktop po ninyo para pumasok po yung 100 pesos. Yan, successful. Click nyo lang po yung done. Yun, pasok na yung 100 pesos. Then, wag nyo munang gagalawin and then babalik tayo dito sa business portfolio po ninyo. Okay, nakikita nyo tong, ang tawag ko dito, gear icon. Itong pabilog na to para siyang gulong. Ang tawag ko dito, gear icon o yung tinatawag na business settings. So, nakikita nyo po yung pagkakaiba ng business portfolio nasa taas. Tapos yung account po ninyo, yung personal ad account ninyo nasa baba. Okay, ang tawag po dito business portfolio, hindi po yan page. Karamihan po ng nagraran po ng Meta Ads, ang pagkakaintindi nila, page po yung nasa taas, hindi po yan page. Business portfolio po yan ninyo na na-create po ninyo outside po doon sa personal ad account po ninyo. Okay, explain ko yan later on kung bakit kailangan nakahiwala yung personal ad account doon sa business portfolio po ninyo. Okay, I'm gonna click this business settings or yung tinatawag na gear icon. And mapupunta ako dito sa business settings. Re-remove ko na to para isa lang yung tinitingnan natin. Now, I'm gonna add myself inside. There are 3 ways on how you can be able to get access to your client's ad account. For those aspiring media buyers na nandito, pay attention kasi ito po yung way, there are 3 ways on how you can be able to get access to your clients and vice versa. If you are a business owner and you want to give permission to someone who will basically manage your account moving forward, pwede nyo magamit itong training po na ito. Okay? So the first thing that you need to do is, I'm going to invite myself inside Sir EJ's business portfolio. All I need to do is go here, invite people, and I'm going to put my email address inside. Okay, the first one is via email address. Then I'm going to hit next. And then for the sake of this demonstration, I'm going to click everything. There are 2 access that you can give. Basically, partial access and full control or yung everything. Ibig sabihin, I get access to all his assets. Kung partial access lang, depende lang kung anong asset yung ibibigay mo. I'll explain later on kung ano yung mga assets. No? I'm gonna click next. And then, ito yung assets, which is one of the asset is business ad account. Okay, kiklik ko yung ad account ID. And then, I'm gonna gain full control. And then, ikiklik ko yung next. Send invitation. Makaka-receive ako ng email dito sa kay Sir EJ na business portfolio. So, I'm gonna stop sharing first. And I'm gonna share my screen. And so, makaka-receive ako ng email supposedly. Let me refresh my ayan, you have been invited to EJ Business. I'm supposed to receive it here. Eto, tingnan nyo to guys, no? Usually kasi pumapasok ito sa social tab, itong email na to. Tingnan nyo, sa primary siya pumasok. Primary inbox. Pero madalas pumapasok yan dito sa social tab. No, hindi ko lang alam ngayon bakit may toyo si Facebook, bakit pumasok ulit sa primary inbox. Pero kadalasan po niyan, pumapasok po yan sa social tab. Okay, this time, i-click ko ito and view invitation. And then log in with Facebook. And then I'm gonna put my name, my last name. And then, kahit ilagay mo to or hindi, okay lang, continue. And continue, accept invitation. And then I'm gonna put my password.
1 second. Hopefully, tama yung na-type ko. Mukhang tama naman. Yan. Now, I am now inside Sir EJ's business portfolio. Nakikita nyo dito, nasa loob na ako ng business portfolio. But the problem is, wala pa akong access dun sa ad account. So all I need to do is to go to settings. And then makikita ko dito, sa ad accounts, i-add ko yung sarili ko. Ayan, nasa loob na pala ako. Ayan, so okay na siya. And just refresh. So that's the way that the first way of getting access to your client's business portfolio, or if you want to add someone inside your business, especially for the business owners here. Kung gusto mo magpara ng ads, this is one way of getting access. Number 2 is via ad account ID or via specific assets. Pa-share ulit ng screen mo, Sir EJ. Okay? And yung pangalawang way of getting access is via ad account ID. So right now, approve mo lang, sir, yung yung request ko, request remote control. Then pagdating dito, ang gagawin lang ni tawag dito ni Sir EJ is yung ibibigay lang ni Sir EJ is itong ad account ID, itong nasa taas na kulay blue. Itong 15 string of numbers. Yan lang po yung isi-send mo sa akin, Sir EJ. Paki-copy po yan and paki-send po dito sa chat. Yan, pwedeng copy to clipboard tapos yan, send mo dito sa Zoom chat po natin. Okay? Tapos pupunta po ako sa aking business portfolio. Ayan. Stop sharing muna kita. And then pupunta ako dito sa business portfolio ko. So ibig sabihin, andito ako sa business portfolio ko, I'm acting as an advertising agency. So what I'm gonna do is I'm gonna copy Sir AJ's ad account ID. Okay, copy. And then, i-click ko tong add button. And then, request to share an ad account. I-click ko to. Again, guys, nandito ako sa business portfolio ko ha. Wala ako kay Sir AJ na business portfolio. I'm acting as a media buyer. No? I-click ko tong add button, request to share ad account. I'm gonna paste it here. And then click next. Select roles, full control for the sake of this demonstration. And then confirm. Then done. So stop sharing muna. Kindly share back your screen, Sir EJ. And then dito mo yan ma-receive sa requests. Approve mo ulit yung yung request access ko. Ayan, dito mo siya ma-receive. Kung ikaw business owner, dito mo siya makikita. Other requests, no? Since nag-access na ako nung buong business portfolio ni Sir EJ, supposedly makikita mo siya dito. Okay? Pero kung ang ginawa natin una is yung via ad account ID, dito siya papasok. Kaya hindi nyo nakikita kasi I already have access ng kanyang business portfolio. For the sake of this demonstration, kaya ako kayo dinala dito just in case yung second way of getting access ang gagawin nyo. Now, number 3 is via partners. Dito nyo siya makikita since nakakuha na ako ng access doon sa buong business portfolio niya, kaya nakikita nyo dito yung business portfolio ko. So for the sake of this demonstration, I'm just gonna remove myself, no? And then I'm gonna send over my business manager ID. Okay, remove ko muna yung sarili ko. And then, isi-send ko kay Sir EJ yung aking business manager ID. Wait lang, 1 second.
bawat isa sa inyo na business manager, may kanya-kanya po kayong business manager ID. Okay, tuturo ko po kung saan nyo makikita yung business manager ID po ninyo. Okay, I'll send it here. Pakikopya po ito, sir, yung business manager ID ko. Yan, nasa chat box. Okay, dito nyo po makikita yung business manager ID ninyo. Sa, usually, minsan hindi lumalabas, pero dito yan sa business assets. Tawag dito. Add account settings. I-switch nyo kasi to sa lumang business portfolio. Pero copy mo muna yung business ID ko, Sir EJ, nandiyan sa chat box. Pag na-copy mo na yung business ID ko, punta ka dito sa partners. Yan. Pag na-copy mo na, punta ka sa partners, click mo yung add na button. Yan. Add and then give a partner access to your assets. Click mo yung nasa baba. Yan. Click mo yan. And then, lagay mo yung business partner ID ko dyan. Yan. Paste mo dyan. And then, click next. And then, click mo yung EJ advertising. Tapos, full control. And then, assign assets. Alright? Yan. So, may kanya-kanyang ID po yan. So, the first one, click mo yung done. Yan. The first one is via email. The second one is via a specific asset. When I say asset, that could be your ad account. That could be your Facebook page. That could be your Instagram page. That could be your WhatsApp account. That could be your Metapixel ID. So yan po yung mga assets na meron ka dito sa business portfolio po ninyo. Now, i-add naman natin yung page nyo dito sa inyong business portfolio. Click nyo po yung add button sa gitna, yung kulay blue. And then add an existing Facebook page kung meron kang Facebook page na nagawa na. Kung wala pa, gagawa ka. So pag meron na, type mo lang dito yung page name po ninyo. Ayan. And then click next. And then scroll down ka. And then I agree. Add page in Instagram. Sige. In this case, magla-login ka sa Instagram account mo. Kabisado mo ba yung Instagram? Yan, sige, click mo yan, login. Yan. There you go. Yan, not now muna. Sige. Yan. So ang ibig sabihin po noon, makiklaim na yung Facebook page mo tsaka yung Instagram account mo inside the business portfolio. Your request has been sent. And then you can check if you were able to receive a notification sa email mo or doon sa anong tawag dito, doon sa Facebook profile mo. So let's see, refresh muna natin ito. Ayan, so i-approve mo yan, sir, doon sa, it's either sa email mo yan papasok or doon sa, anong tawag dito, sa message, sa notification mo sa Facebook. Okay, for the sake of this demo, I'm gonna request access, no? Para hindi na natin antayin yung notification. Facebook. I-add ko yung sarili ko sa Meta Business Suite. Tingnan nyo guys kung paano ko in-add yung sarili ko. Magkaiba yung magkaiba yung business portfolio sa Meta Business Suite na part. So pupunta ka dito sa profile mo, tapos pupunta ka dun sa mismong page. Tapos dito ko i-add yung sarili ko manually. Kasi wala pang access yung page niya doon sa business portfolio. So kiklik ko tong Meta Business Suite. Ay, ba't ganoon?
Bakit siya gano'n? Meta Business Suite. Why, Delilah? Check nyo nga yun sa inyo guys kung nagkakaganto rin. Minsan kasi may bug yung ano mo, yung anong tawag dito, yung account mo. So I'm gonna add myself dito sa professional dashboard, page access. And then I'm gonna add here, add new, next. And then type ko yung pangalan ko dito. Yun, yung may tawag dito, may necktie. Yan. Allow this person to have full control, give access. Pakitype po yung password nyo, Sir EJ, dito para mabigyan nyo ko ng access. Tap sharing kita, tapos check ko sa akin sa part ko kung marireceive ko yung invite. Pakitype yung password na stop sharing na kita. Ano nga ulit yung ano mo, yung page mo, sneakers ba yun? Ano ba pangalan nun? Nakalimutan ko. Kalimutan ko yung name ng page. Si-search ko. Pakitype mo nga Sir EJ dito sa ano, sa chat. Sneaker static. Alright, so I'm gonna share my screen. Tapos, type ko dito, sneaker static. Yan. Yun, tumukhang ito. Ayan, makikita ko dito, review invite, no? So, nag-invite siya sa akin. It's either sa email ko siya makikita or dito sa, pupuntahan ko yung mismong page niya, tapos makikita ko to review invite or decline. So, i-click ko lang tong review invite, and then I'm gonna click next, and then accept. And then switch now, later on, pwede naman later on. So, ibig sabihin, meron na akong access sa page niya, even if wala pa yung page niya dito sa loob ng anong tawag dito ng business portfolio ni Sir EJ. So EJ, yan, EJ business account. Even if wala pa yung page dito, hindi pa nakiklaim kasi nag-request send, kailangan mo i-accept to, no? Para makapasok ka. Since meron siyang full ownership, kaya pwede pa rin niya magamit yun kahit na hindi pa nakiklaim doon sa page. Okay, I'm gonna give you guys anong tawag dito? A workaround kung ano ba itsura nitong business portfolio. So ganito po siya, no? Yung business portfolio, imagine niyo po, this is anong tawag dito, subdivision. Now, sa subdivision, this is gonna be your subdivision. And in every subdivision, meron po tayo tinatawag na sales office. Doon sa sales office doon, meron tayong tinatawag na salesperson. Yung pinaka-salesperson na yon, yun po yung nagbibigay sa atin ng access so that we can be able to open or to, let's say, tutur tayo dun sa mga units po sa loob ng subdivision. Ito po yung mga units, no? Imagine niyo ito po yung townhouses, ito yung bahay. Ano ba itsura ng townhouses? Ganito po itsura ng townhouses. Townhouses. Ayan, ito po yung mga townhouses, dikit na bahay, no? And ito po yung mga bahay po ninyo. Ito po yung naglalaman ng ad account, ng Facebook page, ng Instagram accounts, ng WhatsApp, ng Pixel, etc., etc. And sa loob po nun, before ka makapasok, kailangan mo ng permission doon sa mismong sales person or yung mismo nagmamay-ari ng subdivision para makapasok ka doon sa bawat anong tawag dito, bawat block na gusto mong pasukin. So kanina 'di ba nakita nyo, even if nandoon na ako sa business portfolio,
hindi ko pa rin magalaw yung lahat ng assets because wala pa akong access doon sa hindi ko pa binibigyan ng access yung sarili ko inside the business portfolio. Now, ang pagkakaiba ng Meta Business Suite, no, itong pag kinilik ko tong pag sinwitch ko dito, sneaker static, pag sinilek ko tong Meta Business Suite, itong Meta Business Suite, ginagamit ito kapag nagpa-publish ka ng mga post mo. Let's say for example, you want to post a specific social media content ahead of time, you want to schedule everything, you need to click the planner, and then you will be redirected to this section. No, ilalagay mo dito yung mga ipopost mo for the month. Kumukha nito, meron siyang mga social media posts, scheduled na social media post. And let's say for example on tomorrow, according to Meta, sabi niya 7 PM ang the best na magpo-post ka. Tapos Wednesday naman 9 PM naman sa Instagram, etc. etc. So pwede mo siyang schedule dito yung mga social media post mo, and at the same time pwede mong replyan yung mga messages mo dito sa inbox ng Meta Business Suite po ninyo. Okay, nandito po yung mga messages po ng page po ninyo. However, doon po sa Meta Business Business Portfolio, nandito po yung ad account ninyo where you can run Facebook ads. So pag kinilig mo tong ad accounts, click the Open in Ads Manager, and then you will be redirected to the Ads Manager. So makikita nyo dito, blanco pa kasi wala pa naman tayong nilo-launch na campaign. So does your business focus on politics or advocating issues for national importance? Just click no and then you're good to go. All right? So, ano pa ba? I think I have discussed everything for the business settings and the Meta Business Portfolio. I'll be answering some questions dito sa ating chat. Unahin ko dun sa pinakataas para hindi naman magtampo yung nasa taas. Ayan. Kapag meron na campaign ads before, meaning meron na po business portfolio, hindi po Sir John. Ibig sabihin po, most likely, kapag nag-boost post ka lang, ang ginamit mo doon is yung personal ad account. Ganito po kasi yan, Sir Kenneth, no? I'm gonna share my whiteboard, and parang awa nyo na, wag nyo pong dodrawingan. Dodrawingan. Ako muna. Host only, host. Yan, tapos, yan. So, ganito po kasi itsura niyan. For example, ito ka, di ba? Ito yan si Sir EJ, no? Drawingan natin Sir EJ. Si Sir EJ, meron po siyang Facebook profile. Yung Facebook profile po ni Sir EJ is yung ginagamit niya pang araw-araw na pag binuksan niya yung app, lalabas po doon yung mga post po ng kaibigan niya, yung mga videos, etc. Lahat ng ads or ano. So yun po yung personal profile, FB profile po ni Sir EJ. Yan po yung drawing ko sa taas. Then pagdating po dito sa baba, kapag nag-boost post ka po, ang ginagamit mo dyan is yung personal advertising account o yung tinatawag na personal ad account. Okay? Now, hindi po makita yung screen. Teka lang, share ko ulit. Type yes guys kung nakikita nyo na yung whiteboard ko. Nakikita na ni Sir Charles, ni Miss Mary, ni Miss Jennifer, Lyndon. Yes, okay. Awesome. So ako muna magdo-drawing guys. Huwag muna kayong magdo-drawing. Ako muna. Now, so ito yung personal ad account po ni Sir EJ. When you boost a post, kung boost post lang ang ginawa mo,
ang automatic na magagamit mo doon is yung personal ad account po ninyo. I highly recommend na wag po ninyo itong gagamitin. Bakit? Kasi pag ginamit po ninyo ito at na-disabled yung personal ad account po ninyo, mahihirapan na kayong mag-create ng business portfolio. Naalala niyo yung ginawa natin kanina na business portfolio? Ito po yon yung nasa baba. So nag-create po tayo ng business portfolio number 1. So that's gonna be BM1. And under BM1, Business Manager 1, nag-create po tayo ng ba't ganun? Si Miss Josephine, si Miss Meg, wala silang makita. At i-ano nyo po yung ano nyo. Kung naka-mobile po kayo, baka hindi nyo po talaga makikita. Kailangan nyo anong tawag dito? Slide yung screen. Yan. So, kailangan yung slide yung screen kapag naka-mobile kayo. Pero pag naka-laptop or PC kayo, madali nyo makita yan. Okay? So, again, eto po siya, mag-create, di ba nag-create tayo ng ad account sa baba? Itong square na to, ito po yung ad account. Alright? So, basically, you can create multiple ad accounts inside one business portfolio. Ayan po siya. No? You can create multiple ad accounts, pero pag brand new yung business portfolio mo, alam ko ang bibigyan ka lang ng slot ni Meta ng 2 ad account. Guys, so may 4 na hindi makakita or 5. Marami naman nakakakita nung ano ko, nung whiteboard. I'm not sure, guys, if you're having some technical error sa device po ninyo. Maybe you can switch device or devices. No? So, ayun, nakikita naman daw. Isa lang naman pwede gawin na ad account. Isa lang. Okay. You can create multiple ad accounts, Sir Matt Ezekiel, no, in under 1 BM. And kapag masunurin ka kay Meta, you can still create another business portfolio. So that's gonna be BM number 2. And then under new business portfolio, you can create another ad account. No, multiple ad accounts. Okay, another ad account and another ad account. And kapag masunurin ka talaga, makakapag-create ka pa ng another business portfolio, BM number 3, another ad account, etc., etc. Nagets po ninyo yung itsura ng business portfolio. I don't want you guys to run ads inside your business, inside your personal ad account, because kapag ito, yung personal ad account po ninyo ay na-disabled, mahihirapan na kayo mag-create ng business portfolio. Okay? Itong whiteboard, guys, meron kayong itong copy diyan sa anong tawag dito? Dito sa chat, o kung wala naman, screenshot ko para makita po ninyo yung screenshot. Ito, send ko po dito sa chat para ma-download po niyo. Okay. Anong difference ng business portfolio sa Facebook page? Justy, ang pagkakaiba po ng business portfolio is yung business portfolio po is hold, siya po yung nag-hold lahat ng business assets po ninyo. When I say business assets, yan po yung Facebook page, Instagram, WhatsApp, yung Metapixel po ninyo, yung payment method po ninyo, lahat po yun nakapasok sa Meta Business Portfolio. Imaginein po ninyo na meron kayong isang attache case. No, sa attache case po ninyo, Justy, is naglalaman ng meron kang notebook, meron kang ballpen, meron kang lapis, meron kang eraser, meron kang cellphone nandoon sa loob. Yun po yung lahat ng assets po ninyo na tinatawag na assets. Yan po yung Facebook page ninyo, yung Instagram, and yung business portfolio po ninyo is yung pinaka-attach case po ninyo. Yun yung business portfolio na dala-dala ninyo. Sa loob nun, nandoon po yung Facebook page ninyo, yung Instagram, yung WhatsApp, etc., etc. Gets po yung pagkakaiba po ng Facebook page sa Meta Business Portfolio. Yung Facebook page nasa loob ng Meta Business Portfolio. Tingnan mo to, Justy.
No, ito po yung itsura nung screenshot na na-send ko kanina. And ito po siya, 'di ba? Business portfolio, naglalaman po siya ng lahat ng assets mo. Nandito yung data sources, nandito yung pages, nandito yung Instagram, WhatsApp, lahat po yan yung assets po ninyo, pixels, datasets, requests, etc. etc. Andito po lahat ng kakailanganin nyo in terms of sa loob ng Meta Business Portfolio. Meta Business Suite, on the other hand, is your page. Ito po, dito po na yung inbox po ninyo. Nandito rin po yung planner, which is you can schedule a post on a monthly basis para hindi nyo na siya isa-isang pinopost every day. So, pwede nyo i-schedule yung mga post po ninyo. So, ginagamit yan ng mga social media managers. Alright? Now, I'll be answering questions dito sa chat. I'll be checking it one by one para hindi naman anong tawag dito? Okay, pwede po ba na add an existing ad account at gamitin ang previous ad account na gamit sa personal? Keep your personal ad account separate from your ad account inside the business portfolio, Sir John Kenneth. Yung personal ad account mo, ihiwalay mo, okay? It's a separate entity para makapag-create ka ng ad account inside your business portfolio. Huwag mong gamitin yung personal ad account. Okay, kasi para ka rin nag-boost post nun. VA Mary, Sir, nagra-run na po ako ng ads sa client ko and hirap na hirap po talaga makahatak ng audience kasi di po talaga nagkakaroon ng engagement sa ads or posting. Meron pong inquiry pero mas marami po ang inquiry kaysa sa bumibili. 300 inquiries, 900 buys. 900 buys divided by 300 inquiry, that's about 3% conversion rate. Pag-uusapan natin to, Miss Mary, on day 5, huwag kang mawawala. Kasi most likely yung conversion rate mo okay naman. Most likely baka mamaya nagkakaroon ka lang ng problema sa average order value. So, day 5 pag-uusap, discuss natin 'yan. Kung ano yung mas mapapa-improve mo pa, Miss Mary, in terms of your campaigns. Okay? Ang taas din ng CPM lalo lang kapag ang ads na ginagamit ay video. Okay, I think day 5, pwede ka mag-advance lesson. Meron na tayong recordings nung sa dashboard ninyo. But if you want to join the live training on day 5, but just on Friday, Miss Mary, I would suggest na umattend ka sa day 5. Di ako makapasok sa business portfolio. Bakit po, Sir Tomasito? Mag-create ka muna ng business portfolio mo and supposedly kapag nakapag-create ka ng business portfolio, makakapasok ka automatically doon kasi yun, ikaw ang nag-create nun. Hindi ka talaga makakapasok if you're using mobile phone. Kailangan naka-laptop ka or PC. No? Mahirapan ka pagka nag-create ka ng business portfolio kapag gamit mo ay mobile phone. Or hindi ka makakagawa. Mahirapan ka talaga. Sir Matt, pwede po ilipat yung laman ng wallet from personal to business profile? Hindi po. It stays there. Yung business portfolio po ba ay giving access lang? What if I don't need to give access to anyone? Should I still use business portfolio? Sir John Kenneth, yes. It's a must. Kapag na-disable yung personal ad account mo, Sir Kenneth, goodbye na yan. Hindi ka na makakapag-ads. Okay? Kapag yung personal ad account mo na disabled yan, hindi ka na makakapag-create ng business portfolio. The advantage of creating a business portfolio, Sir Kenneth, is just in case ma-disabled yung ad account mo na una, makakapag-create ka pa rin ng another ad account. And another ad account. And another ad account. Eh, yung natitira mong buhay, kumbaga parang isipin mo kung naglaro ka ng
Ano ba yung ano dati? Super Mario ba yun? Meron kang lives or Contra, yung mga lumang games ng araw. Yung buhay mo as advertiser, pag na-disabled yung personal ad account mo, tapos na yun. Wala na yun. Kasunod. Wala, I mean, stop na yun. So, kailangan nakaseparate yung personal ad account mo sa business business ad account. Next question. Isa lang naman pwedeng gawin ad account. Sir Matt, you can create multiple ad accounts for as long as you are ad compliant kay Meta. Ibig sabihin, masunurin ka in Tagalog. Sir, advice niyo po ba na separate business portfolio kapag sarili mong company at ibang company? Yes. Sir Matt, kapag nasa isang company ka, you should have your own business portfolio and then they will add you inside the business portfolio. Sir, nag-handle po ba kayo ng page? Yes, Sir Tomasito. Nag-handle po ako ng page. Message niyo po ako sa FB page ko and then let's talk about kung ano po yung line of business ninyo. Business portfolio, yan po ba yung BM dati? Sorry po, late kasi ako nakapasok sa Zoom. Yes po, Lindon, business manager and business portfolio, pareho lang po. Nagbago lang po siya ng interface. Pero it's the same. Yung ads manager, ang tawag dati doon is power editor, yung ads manager. Tapos lately, ads manager ng tawag dyan sa kanya. Meaning po ba every BM po I can add 5 clients? Mali po, Miss Jennifer. Mali po yung mag-a-add ka ng clients. Ikaw ang i-add, Miss Jennifer, ng clients mo sa BM po niya. Hindi nyo i-add yung clients sa BM mo kung ikaw ay media buyer lang. But if you own a digital marketing agency, you can add the advertising account ni client inside your business portfolio. Kamukha nung, di ba, there are 3 ways on how you can be able to add your client's business manager. Di ba, una via email. Yung pangalawa po is via ad account. Ganun po ang gagawin nyo kung gusto nyong i-add yung advertising account ni client inside your business portfolio, Miss Jennifer. Mali po yun na ikaw ang gagawa ng business portfolio tapos gagawa ka ng ad account for your client. Mali po yun. It should be the other way around. It should be your client na gagawa ng business portfolio, gagawa ng ad account, i-add ka nila doon sa business portfolio ni client. So that, pagmamayari ni client yung business portfolio at hindi sa'yo. Diba? Kasi you will own the data, hindi kay client. King Di Guzman, para sa new page, I was told na before na mag-run ng ads for the first time. Maganda daw po na mag-boost post muna. How true is this, coach? Kung wala ka namang website, King, okay lang din naman mag-engagement campaign or boost post. Wala namang problema. But if you are optimizing for website conversion campaign, wag mo nang sayangin yung pera mo. Diretso ka na sa website conversions. No? Especially kung na-install mo naman yung pixel mo, diretso ka na doon sa sales campaign or lead generation campaign. Sir, bago lang ako sa boosting, hindi ko po ma-identify kung personal ba ginagamit ko or BM. Pag personal ad account ang gamit mo, Sir Arnold, lalabas po yung pangalan nyo. Automatically, pag kinilik nyo yung drop down, pangalan nyo po lalabas. Pero kapag nakapag-create na kayo ng business portfolio,
Ibig sabihin po nun, kung ano yung pinangalan nyo doon sa advertising account, yun po yung lalabas. Sundan nyo po yung ginawa natin tonight. Yeah, I'll be sending you the recordings tonight. Sir Philip, example po, natuto na po ako mag-FB Ads sa inyo. After the 5-day challenge and makapag-apply ako as VA or media buyer, meron ako makukuhang employer na baguhan lang sa FB Ads. Paano daw po kaya siya magiging safe sa hack or iwas card usage ng media buyer? Paano po siya ma-convince na secure ang FB page sa media buyer? Dapat po ba na full access ako sa FB page? Okay. Sir Philip, kapag yung client is wala pong masyadong idea about Meta business portfolio, all these things, you can gain a full control. Kasi kakailanganin mo yun, especially kung mag-i-install ka ng Pixel doon sa website niya. You can gain full control. But if si client meron ng alam o meron ng past experiences with other agencies, bibigyan ka lang ng partial access and super safe naman yun kasi hindi mo makikita yung credit card info. Okay? So, ang tawag dito, dalawang klase yung client. Isang medyo experienced client na or isang nagsisimula pa lang. Depende po sa client na ma-handle po ninyo. Okay? Pwede po ba mag-advance lesson yung recording lang? Miss Bridget, yes. Meron po tayong advanced lesson sa website ko. You can go to my website and look for my previous lessons na merong recorded sessions. Punta lang kayo sa online courses and then I would highly recommend itong advanced lesson senior specialist course and itong 100 pesos Facebook ad strategy. But if you want a lifetime access or lifetime coaching at one-time payment lang, I would highly recommend Digital Scientist course for only 10,499. You'll get everything, all my courses, no, kapag nag-join ka dito sa Digital Scientist course. These are recordings already. Ito advanced lesson na yan and then this one as well. No? So, but I highly recommend dito ka na lang. Kasi you'll get everything, all my lessons. I'll be sending you over this link so that meron kang, yan, you can save it. You can save that. Okay? Sino pa yung mga hindi ko na na-reply, na sagot yung mga tanong? Wait lang po ha. Kailangan po ba may business registration na talaga pag may business portfolio ad account? Hindi po, Diyos. Kahit na wala kang business registration, pwede ka mag-create ng business portfolio. Okay lang yan. Si Kuku, sir, na-restrict yung personal ad account ng client ko kaya hindi na namin makonect yung Shopify sa Pixel namin. Ano po kaya pwedeng gawin? Should I run conversion pa rin or traffic para makuha ang sales? Kung na-restrict yung personal ad account, Kuku, check mo muna kung permanently restricted na yung ad account. Kasi kung permanently restricted na yung ad account or yung personal ad account, wala ka na magagawa talaga doon. Pero kung makita mo doon na ano tawag ito, submit for review, submit for another review, i-comply po ninyo yon para baka sakaling ma-recover pa ninyo yung ad account ni client. Okay? Sayang naman kung pwede pang ma-recover. Kasi most of the time pwede pang ma-recover unless otherwise may nakalagay na permanently restricted. FB ko, Smart Lucky Containers, Lucky Home. Diyan po ako nagbo-boost palagi sa number 1. Malamang yung Smart Lucky Home or Sir Arnold is your business portfolio. Hindi ka lang aware na business portfolio yun. Okay, yung Lucky Home could be your page. Okay, check mo muna. I-navigate mo yung account mo. Baka mamaya meron ka ng business portfolio, hindi ka lang aware.
Sir, what will happen pag na-restrict yung account ko, di na ako makapag-boost? Yun, di ka na talaga makapag-boost kapag na-restrict yung ad account mo. Yun lang yun. Miss Bell. Pag na-restrict yung ad account mo, check mo kung permanently restricted. Kung hindi pa, submit for another review. You have to comply. Mag-submit ka ng ID mo, ng minsan tatanungin ka ng Meta dyan ng mobile number mo, tsaka ng identification mo. I-require yun sa'yo. Nasa personal account ko, lahat ng page ko, yung business portfolio ko, walang laman. Red, pwede mo naman siyang i-add doon sa business portfolio yung mga page. Okay lang yun. Kasi kung ikaw naman yung nagmamay-ari nung pages, pwede mo naman siyang i-claim doon sa business portfolio mo. PM ako, sir, handle ako kasi ng page after this. Yes, sir, Tomasito, message mo lang ako sa message mo ako sa page, no? Yes, Lindon, recorded po tayo. Anong day mo ituturo yung 100 ad campaign? Day 3? Nag-manage din po ako ng page. Need ko po ba nasagot ko na yata to. Yes, need mo gawan, Miss Meg, ng business portfolio si client. Sir, need po ba malaki ang budget sa pag-a-ads to get leads na magko-convert nito into sales? Preferably, malaki yung budget mo. Pero kung wala kang budget, yun yung tinuturo kong 100 pesos Facebook ad strategy. Kahit to 100, pwede kang makakuha ng conversions. Miss Hannah, personal account ko po connected sa FB page. Sila po ang pwedeng gumawa ng business portfolio. Ang personal account po na connected sa FB page, ang personal account po na connected sa FB page, sila po ang pwedeng gumawa ng business portfolio. Even if ikaw or sila ang gumawa ng Facebook page, Miss Hannah, you can still create your own business portfolio. And they can also create their own business portfolio, Miss Hannah. Jennifer, ano po yung partial access? Ano po yung access nun? Miss Jennifer, ibig sabihin po ng partial access, kung ano lang yung ibibigay sa'yo na asset ni client. Kung halimbawa, kung partial access yung binigay sa'yo, di ba ako si client, ikaw si VA Jennifer or media buyer Jennifer. No? Ako si client binigyan lang kita ng partial access. Ang binigay ko lang sa'yo, ad account, tsaka Facebook page. Yun yung dalawang asset lang binigay ko. Pero hindi kita na binigyan ng Metapixel access. So, pwede yun. O kaya naman, binigyan lang kita ng access sa page ko, pero hindi kita binigyan ng access sa ad account, tsaka sa Metapixel. Ibig sabihin ng partial access, kung ano lang yung binigay ko sa yung asset. Okay? Sana clear na yan, Miss Jennifer. I hope I was able to answer your question. Hello po, sir. Paano po kaya makukuha ni FB Ads yung right market of customer as of now? Kasi puro nag-i-inquire sa akin, puro dami accounts. Like, pwede po ba yun maayos na hindi ma-attract yung mga dami accounts? Okay, Miss Mariel, anong tawag dito? Day 2 natin pag-uusapan yung concern mo. But to give you an idea, you need to optimize your ads. You need to make sure that it's attracting the right audience. Papaano? To make your ads relevant to your audience. Pag-uusapan natin day 2, which is tomorrow. Hopefully, nandito ka sa live training. Para hindi ka maka-attract. I'm not saying na hindi ka makaka-attract 100%. Kahit ako mismo, nakaka-attract ako ng mga hindi qualified. And that's okay. Ang ginagawa ko lang is for me to optimize my ads so that I am attracting, anong tawag dito? Best audience possible. Okay? Sana nandito ka, Miss Mariel, tomorrow.
palagi na po ako nagbo-booster sa FB page ko. Magbabayad po ako ng 500 for 5 days. Pero 2 days lang wala ng inquiry. Bakit gano'n, sir? Sakto, Sir Arnold. Yan yung pag-uusapan natin tomorrow. Okay? Bakit nauubos yung inquiry mo? Bakit pag unang boost mo, ang daming pumapasok na message and then eventually humihina na siya. Parang unti-unti na siyang naghihingalo in terms of your inquiry. Sakto yan yung ano natin tomorrow. Yan yung discussion natin tomorrow. Sir Miss Cleofe, sir, need po ba malaki ang budget sa pag-ads to get leads sa mga conversion? Nasagot ko na yata. Boss, need ko po ma-learn is targeting the right audience po. Deck, tomorrow. Nagkakaroon po ba ng effect sa ads if meron violation or restrictions yung page? Miss Mary, in terms of the ad itself, ang tawag dito, nagkakaroon ba ng effect sa ads if meron ng violation or restriction yung page? Halimbawa, kapag sunod-sunod na nagkakaroon ka ng rejected ads, Miss Mary, nagkakaroon ng effect doon sa standing ng ad account mo. Okay, para kasing credit line standing yan yung ad account mo na sa bangko. Halimbawa, marami kang credit card na or yung credit card mo hindi mo nababayaran. Yung credit score mo naapektuhan. No? Yung credit score mo naapektuhan, the same with your ad account. Ad account ang tinatamaan nun. Yung credit score ng ad account mo naapektuhan, but not necessarily yung ads na pinapakita mo. Okay? Yung ads na pinapakita mo, if it is engaging, converting, and compelling, ibang usapan yun. Okay? Kung talaga maganda yun, maganda talaga yung ads mo. But if that ad is violating Meta advertising policies, it will have an effect doon sa advertising account mo. Gets, Miss Mary? I am currently running campaign. Does it mean I should stop? I am currently running campaign. Does it mean I should stop yung campaign at mag-create ng new campaign sa business portfolio? I would highly suggest, Sir John, to continue running your existing ads doon sa personal ad account ninyo. Simultaneously run ads inside your business portfolio. So dalawa yung nagra-run, yung sa ad account mo na personal, tsaka doon sa business portfolio. And then unti-untiin mo nang ilipat yung budget o yung campaign, kasi yung budget hindi mo naman maililipat na yun doon sa sa ad account na inside business portfolio. Unti-unti mo nang patayin yung nasa personal ad account kapag yung nasa business portfolio ay nagsimula na siyang magkaroon ng traction. Okay, kasi magkakaroon ng learning phase yun doon sa sa business portfolio. So you need to be able to continue running para hindi naman ma-affect yung current na ads na tumatakbo. Sir Philip, follow up lang, baguhan pa si client sa FB ads and medyo paranoid safe siya. Paano ko po explain sa kanya na maayos yung explain sa kanya na maayos yung safety ng access ko? Sabihin mo sa kanya, I only have partial access. No? Kapag partial access lang binigay sa'yo, I only have partial access. I won't be able to see your credit card info because I only have partial access. Ako po ba yung gagamit ng card GCash niya? Hindi po, siya po. Okay. Yung client mo, gawan mo ng business portfolio just the same way I created business portfolio for Sir EJ.
Kung paano ko ginawa yung business portfolio kay Sir EJ, Sir Philip, gagawan mo si client ng gano'n. Kung meron na siyang business portfolio, sabihin mo lang kay client, Sir Client or Mr. Client or Miss Client, um, my access is safe because you can give me only the partial access. I won't be able to see your credit card details because I only have partial access. Gets? Sa ads nyo, sir, naka-traffic kayo or conversions? Conversions pa. Kuku. Ituturo nyo rin po ba yung course natin, yung targeting? Yes, Sir Franz or Miss Franz? Yes, day 3. Okay? May nag-email sa akin, sinasabi mabablock na daw yung FB page ko within 24 hours. Huwag kayong maniniwala doon, Sir Arnold. Most likely scam yun. May link sa inyo na pinapaklik. Bogus yun. Bogus yun. Pag kinilik ninyo yon, most likely mag-i-install yon sa PC ninyo yung malware na tinatawag. Guys, very careful kayo dyan. Pagka naka-receive kayo ng mga ganong bogus emails na mabablock yung page ninyo, huwag nyo i-click yung link because it may contain links that can be harmful to your computer. It could install a malware inside your PC, and then these hackers can see your credit card details, and perhaps these hackers can gain control of your personal FB, and makikita mo na lang na-hack ka na. Wala ka ng FB. All right, so thank you so much for joining, everyone. And tonight, I'll be sending you an email where you can access the recording. So, i-click nyo lang to. Okay, and then it will ask, click nyo lang yung join button, tapos sign up with Google, yung mga naka-Google. Tapos kung naka-Yahoo naman kayo, magpalit na kayo ng email. Utang na loob. 2025 na ako, naka-Yahoo pa rin kayo. Palit na kayo ng email, no? Mag-Google, mag-Gmail na kayo. I'll be sending you guys an email on how to access your dashboard. And thank you so much for joining tonight. Yung mga hindi ko nasagot tonight, I'll be giving you some time tomorrow to answer all your questions. Maraming salamat for joining, and watch out for my email kung paano nyo ma-access yung recordings. So give me at least 30 minutes before ko ma-upload yung recording tonight. Salamat guys. I'll see you tomorrow for our day 2. Thank you. Bye-bye.